Hello, everyone! So, today's episode is all about why clients doubt virtual assistants and how to prove them wrong. Pero bago tayo mag-continue sa kwentuhan, let's have an opening prayer first. Let's remember that we are in the presence of God in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Lord, we praise you, we glorify you, we honor you. We thank you for blessing us these past few days. We're grateful for all the resources and the people you're sending our way so we can bless others too. Please forgive us when we don't listen to you. We lift up every person who is watching and listening to this podcast. We lift up to you ourselves. Send your Holy Spirit so we will always have the courage to say the right words, to share only your truth. Help and remind us that everything we do is a means to glorify you as well as our others. We believe that whatever success we have, we owe it all to you. All this we pray in Jesus' name. Amen. Then the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Ayan. So, ito na nga. Ang topic natin again is why clients doubt virtual assistants or VAs or online freelancers and how to prove them wrong. Ayan. So, by the way, we are Connie and Belle, and this is Freelancing with Faith, the channel or podcast where our number one freelance business partner is God. So, if you're watching us for the very first time, make sure that you click that subscribe button as well as the bell icon to get notifications. We go live every Tuesday, 1 p.m. and then the pre-recorded video will be on Friday night. O, ganun na lang. O, ikaw na. Ay, final answer na yan. Hello mga kapatid. So, Tuesdays and Fridays, sabi ni Sis Cons ang aming release ng mga videos. Pero Tuesdays, we do our live praise and worship session. So, kung gusto nyo kami makausap in real time, samahan nyo kami. Every Tuesday afternoon, 1 p.m. Manila time, mag-praise and worship tayo mga kapatid. And then, Fridays naman, we release our pre-recorded videos katulad nito, where we talk more about freelancing, about digital marketing, about virtual assistants. So, kung interested kayo sa mga topics na yan, with the touch of faith, syempre, hindi mawawala yun. Every Friday yan, Yes. mga kapatid. Yun. Yes. And if you want naman ng guidance on how to start your VA or online freelancing business, go ahead and visit conniezabala.com/VA book to know more about it. Or if you want free chapter, meron din tayo niyan. Punta lang sa bit.ly/VA free chapter. Ayun. So hopefully mabilis to. Pero kasi magbibigay kami ng samples. Bakit? Actually, ang unang kausap ko talaga, may AI akong kausap regarding dito sa mga YouTube natin lately. So anyway, nagsuggest siya na para mag-react ka sa mga videos daw about advice sa VAs. Pero nung tinignan ko yung mga suggestion niyang videos, it's not really bad advice eh. So, paano ko magre-react doon? So, parang nagpalit-palit kami. So, ito yung nangyari. Ito yung naisip ko. Kasi, siguro parang pina-research ko na lang na ano yung mga sinasabi ng clients. Ayan. Bakit minsan ayaw nilang kumuha ng VA o kaya bakit kasi yung iba talaga hindi pa ginagawa ever na online kasi mas gusto nila face-to-face, mas gusto nila yung nakikita kayo, ganun. So, mga sample comments, ayan, maglalagay na lang kami ng mga sample comments ng mga clients or maybe some of them are first-timers na nag-iisip pa kung kukuha ba talaga sila ng VA or not. So, ito, magbibigay kami ng 7. Share nyo na lang kung meron din kayo narinig na wala sa list sa comments. Yan. So, example number 1. I would not use an overseas service for very personal information. Yan na. Second, you get what you pay for. Cheap VAs do terrible work. I don't agree. I don't disagree, I mean. We really get what you pay for. Ayan. I hired a VA and they made more work for me than they saved. Hashtag relate. They promise the world but deliver basic tasks poorly. O, diba?
Yung OA ba? Chinat GPT ata kasi. Anyway. VAs disappear without notice and leave you hanging. Nako, very common yan. Which is we're not encouraging. 6. Ayan, ito. Language barriers make communication impossible. I disagree. So, yan. Tapos, last one, you'll get sucked into spending a lot of time communicating back and forth rather than getting things done. Partly true. If gusto nyo i-explore namin itong mga comments na to, let us know na lang. Pero binigay lang namin yan as example. Tapos right now, mag-ano na agad kami na how can we prove these clients that they are wrong with how they view us as VAs. So, ang keyword dyan, syempre meron tayong tip. 5 yan under the prove word. So, syempre, ang first dyan is professionalism. 'Di ba? Paano natin papakita na professional tayo, na we can do our work with excellence and integrity as if serving God? For me, siguro if kayo lang mag-isa, pakita nyo, independent contractor. 'Di ba? Gawa tayo ng agreement, mag-onboard tayo ng client, share with them ano yung expectations dapat, ganon. Lalo na kapag pagdating sa mga information, sensitive information, di ba sinabi kanina, na na parang hindi nila itatrust yung mga personal information nila to overseas providers like us. So, ang solution dyan is yung mga apps na nag-take care sa mga sensitive information. Like, for example, isa password yan. Pwede namang gumamit tayo ng password. Ang tawag dyan, app. Like LastPass or ang dami pang password dyan. 1Password, Dashlane, ProtonPass, maraming ganong apps na pwede nilang i-share yung password without sharing actually the information. Kumbaga, i-add lang kayo. Ganon. So sabi nga from Colossians chapter 3 verse 23, whatever you do, do from the heart as for the Lord and not for others. Shinare na namin tong Bible verse na to. Alam niyo na mga kapatid, hindi tayo pwedeng tumigil. Talagang kailangan masok tayo sa word ni Lord. So, ganyan yung pagiging professional. Ikaw, anything you'd like to add? Siyempre yung parang wag nating i-limit yung word na professionalism sa mga nagtatrabaho lang sa office. Yun yung bottom line dyan. Kahit na nakapajama pa tayo, gumising tayo, nag-work tayo sa mga bedrooms natin, hindi excuse yun para hindi mag-act professionally kasi it's how you carry yourself. Yun yung minsan magbibigay ng good or bad impression sa client. Like, ano ba yung mga sample? Pagiging professional. Like, kunyari, may meeting, nagpatawag ng meeting. Dapat pumunta talaga kayo on the dot. Huwag nating gagamitin doon ang excuse na Filipino time. Hindi siya applicable. Talagang on the dot. Kasi sobrang importante ng time for them. Lalo na yung mga busy na mga CEO, usually, di ba, mga solopreneurs ang nagra-run ng mga business at sila usually yung nag-hire ng mga VAs. So, make it a point na pag sinabing ito yung time ng meeting, ando na kayo, hindi yung nagkukumahog pa kayo na, hindi yung pala nag-work yung Zoom ko and all. Yung mga ganun ba? Ang tagal bago makapasok. Meron pa nga akong, ito side kwento, may nakasama pa nga akong fellow VA kasi parang naging team of VAs na kami. Nakakatawa kasi may during Zoom call. Doon siya nakapwesto sa likod. Nasa likod niya yung window. So imagine niyo yung parang against the light. Hindi talaga namin siya makita. Nakakatawa. Natatawa na lang ako, pipigilan ko na lang sa ano ba to, para may whistleblower. Ano yung mga witness na hindi nagpapakita ng muka. Tapos may nakalagay na pangalan. Parang gano'n. Jessica Alparo, ikaw ba yan? Okay. Hindi talaga siya nakikita. Parang natatawa na lang ako sa isip ko. Pero diba, kaya nga tayo nag-video call para makita talaga tayo ng isa pa yon, diba? Parang
pag nagbukas si client ng camera, initiate na ngayon na magbukas din kayo ng camera. Nakakatawa kasi na naka-open siya, tas kayo naka-hide. Yung mga sobrang simple, pero yun yung ibig sabihin na pinapakiramdaman natin si client. Kahit sa tone ng email, like meron akong client na nasa etiquette industry. So imagine yung structure ng email niya, as in talagang hindi yung parang bara-bara lang. Talagang lagi may structure. So ako, syempre dapat sasabayan ko yun na pag magre-reply ako, medyo structured din. Hindi ko siya gagawin parang yung hey ganyan. Sa iba kong client, ganun na makapag-usap. Hey, Ito, parang hi, ganon. Diba? So, at sabayan natin yung level ng professionalism na pinapakita sa atin ng clients natin. Yun lang. Yes. Ayan professionalism is the first step. Second is reliability. So, ibig sabihin yan, ang tawag dito? Ipakita natin na maaasahan tayo ni client kasi may mga client na first time nilang mag-hire ng VAs. Even if ikaw first time mo, dapat alam mo pa rin kung paano sila i-guide. Kasi kailangan kaya nga nauna siguro yung professionalism in a way. Kasi parang para alam mo kung paano mo sila i-welcome, paano mo sila i-guide. Kasi yung ibang client talaga walang idea. So dapat kahit first time VA tayo, alam natin kung paano sila i-guide. Yun yung pagiging reliability. And aside doon, ito na, coming from Matthew chapter 5 verse 37, let your yes mean yes and your no mean no. So, anything more is from the evil one. Walang gitna. Ganon. So, pag sinabi mong yes, kaya mo to, gagawin mo. Pag sinabi mong hindi mo kaya, no. Diba? O kaya, yung parang sa apps lang, don't pretend. Parang sinare to ni Sis Bel last time na wala yung fake it till you make it. Be honest with the client. Kung alam mo, alam mo. Kung hindi, sabihin mo no, pero ikaw mag-aaral in your own time. Parang ganon. May solusyon naman yun Kasi ang gusto lang ni client is honest tayo, which is, I think, may connected sa third tip namin. So, ikaw naman. Yan. Yung sa reliability. Sa akin kasi it works both ways. Di ba parang, yung extra na, yung do unto others what you want others to do unto you. So pag kunyari, nagre-rely tayo, nagde-depend tayo sa sinabi ng client natin sa atin. Like, yung payment ko sa'yo would be on the 15th or on the 30th. Tapos pag hindi siya nagsumunod doon, di ba nakaka-hurt din? Nakakainis din. So, parang ganun lang din yon. It works both ways. So, may inaasahan ni si client sa atin. So, dapat maging reliable dun tayo sa binitawan natin na promise. Hindi pwedeng, kasi ganito, ganyan pagdating nung date. Although, may mga exception to the rule naman Pero di ba dapat ma-forecast din natin yun somehow. Kunyari, hindi natin ma-deliver sa ganitong date yung ina-expect ni client, di dapat i-voice out natin, hindi yung hintayin natin na sumabog dun sa last minute na dun pa natin sasabihin. So, be proactive kung hindi natin mabibit yung deadline or something. So, yun lang. Parang hindi siya dapat tingnan na tayo lang dapat yung maging reliable. Si client din, di ba? Kasi nakasalalay sa kanya yung pambayad natin ng mga bills, di ba? So, yun, parang, it's a two-way street, kumbaga. So, yun lang. So, yun, since na-mention mo yan, remember yung comment kanina na they promise the world. They promise the world only to deliver basic tasks. So, if you promise the world, then give the world. Ganon. Yes. Pero syempre, if the client is not, kung hindi naman nag-promise si client, pero kung ano yung dapat na role niya as a client, say something kapag nakakalimutan niya. Ganon. So, in connection with that, yung next natin is openness. So, yun na yun. Papasok na dun yung communication, honest communication, yung transparency. So, again, if katulad nung sinabi kanina ni Sis Bel na
if hindi makakaabot sa deadline, be honest about it. Pero as long as, mas maganda kung hindi, alam mo nang, kasi malalaman naman natin kung aabot sa deadline o hindi. So, kung hindi na talaga aabot, i-inform ahead of time. Huwag yung, ano yun, buzzer beater na surprise, hindi pa pala tapos yung task, ganon. Huwag ganon, ha? Kakaloka. So, ayun, sa pagiging openness, we should also deliver small wins early in the client relationship para makita nila yung progress, kahit na maliit lang yon. Ayan, sabi nga from 2 Corinthians chapter 8 verse 21, for we are concerned for what is honorable not only in the sight of the Lord but also in the sight of others. O, diba? Hindi lang puro Lord, Lord, tapos yung ano natin, yung relationship natin sa client is failed. Kaya, yun. It's a reminder. It's your turn. Yeah. Saka parang yung kasama nung pagiging open, like imbis na kimkimin, kasi may mga Pilipino, culture natin, nature, na parang, sige na, okay lang po, okay lang, ganyan. Tapos biglang magrarant kayo online, magrarant kayo sa social media. Okay lang mag-share. Katulad niyong alam ni Sis Cons yung mga rant ko sa buhay eh. Pero I make it a point na pagkausap ko talaga yung client, makakarating talaga sa kanila. Okay lang naman na mag-vent. Pero hindi dapat maging default na yung client mismo hindi niya alam na hindi pala acceptable sa inyo yon. So yun, kasama yun sa part ng pagiging open. Hindi social media yung takbuhan dapat natin. Kasi tatawa talaga ako na parang doon pa magraran. Parang sinabi mo ba sa client? Hindi. 'Di ba? Parang tapos biglang mag-lead sa mag-ghosting na lang, 'di ba? Hindi na nag-aalaman kasi again, yung lagi namin sinasabi dito, parang don't burn bridges. Kahit na hindi yun yung client na pag na-realize nyo na hindi yata to yung client na pang long term, hindi natin sure o hindi natin alam kung saan nila tayo pwedeng i-lead. Sa ibang client, pwede nila tayong ma-lead, di ba? Yung sa better. So, kung naputol natin yung relationship na yun, sayang yung possibilities. So, yun lang. Openness. Yeah. So, ang next natin is value. Nasa proof tayo. So, letter V is value, which applies to both ways. Ang ibig sabihin niyan, for me, as a VA, value, yung value natin as a VA. So, don't accept yung mga, hindi lang cheap labor eh. Kumbaga, well, number one na yung cheap labor. Pero, yung don't accept clients din na nag-stress sa atin, na hindi match sa atin. Kasi may ganun talaga. So, ngayon, at the same time, we should value din yung client. Kasi hindi naman din, nag-ano rin sila, yung binabayad nila sa atin is something they work for din naman. So, kailangan i-value din natin sila at yung mga, pangangailangan. So, again, kaya dapat may professionalism, may reliability, and may openness. Kasi dapat walang hidden agenda or walang pag okay lang yung mag-rant, ganun naman tayo mag-rant lang. Pero pag nandun na yung client mode ka na or working mode ka na, iisipin mo na to, kailangan ganito pa rin. Ganun. Babalik tayo, mag-iiba yung mukha natin. Kumbaga. So, offer worthy work that blesses others, knowing your labor matters. Again, ito sinabi na namin to last time na from Luke 10, chapter 7, for the laborer deserves his payment. Gusto ko rin add that the client deserves good work din. Yun. You. Yeah, yung ano ba yung sa akin? Yung value na, kasi yun ang binabayaran sa atin. Bottom line. So parang para mag-stand out tayo sa ibang mga freelancers. Kasi maraming nag-o-offer ng same service natin, 'di ba? So ano yung makakapag-differentiate sa atin, yung value na binibigay natin sa client mismo. Kaya tama si Sis Cons dun sa lalo na pag yung nagbi-build pa lang kayo ng ng first impressions, umpisa pa lang
i-ano nyo na, todo nyo na. Wag nyo isipin na, uy, susweldo ako ng 15. wag, wag, wag ganun. Parang isipin nyo muna yung wow nyo muna yung, kumbaga sa, parang honeymoon stage pa lang yun, di ba? Hindi pa naman, hindi yung katulad na matagal mo ng partner o asawa yung kasama mo na all out na, bahala ka dyan, kahit ano makita mo, ganon. Pag honeymoon stage, talagang muna, o mag-boyfriend-girlfriend pa lang, yun pala yung magandang analogy. Mag-boyfriend-girlfriend pa lang, hindi pa hook na hook yun di ba? Wala pa talagang, yun, wala pang bond. So, nyo talaga, itodo nyo dun sa first impressions. So, yun. Yun yung value. Yes. Ayan, ulitin natin before the last one. Again, it's under the prove, how to prove them wrong. So, professionalism, reliability, openness, and value. Pero before that, if you haven't done so, please do subscribe to our channel and also make a comment. Ano ba yung mga naririnig nyo ng feedback from the other clients or yung mga clients na o mga entrepreneurs na nagda-doubt pa? Share nyo naman sa comments. Or ano yung mga na-experience nyo? Anything na pwede nyo sabihin. Wag lang negative comment, ha? So, i-type nyo na because that helps us and support our channel. Siyempre, yung 5, ito, I think ito yung napaka-importante. Lahat na yun. Kasi exceeding expectations. Kasi sa professionalism, isa-set mo rin yung expectations. Pero mas maganda yan kung i-apply pa natin yung 5, which is exceeding expectation. Ibig sabihin, we go the extra mile. Na hindi lang, ito lang yung sinabi ni client Kumbaga kung may i-improve ka pa na hindi naman too much bother, diba? Why not do it? Ganon. So kumbaga, ang kasabihan na under-promise pero over-deliver. I-apply natin yon. Sabi nga from Matthew chapter 5 verse 41, should anyone press you into service for 1 mile, go with him for 2 miles. Yun, di ba? Talaga naman, may pinanggagalingan lahat ng mga advices nasa Bible. Ikaw naman. Saka yan parang minsan little things. Kunyari, nakita nyo yung client nyo na parang maraming mga clients yung parang napapagod din kasi sila, lalo na pag hindi pa nag-generate ng sales yung something na wino-work on nila forever. parang syempre, titingnan nyo, ano ba yung mga nakikita nyong wins na hindi nila nakita. Like kanina, meron akong hin-highlight. By the way, yung kunyari yung Instagram nyo nag-grow, parang ang bilis, exponential yung impressions, tapos yung LinkedIn, rin, umaangat din. So, mga ganun ba, parang ma-feel nila na worth it yung pinaggagawa natin. Kasama kayo doon. In the first place, nyo yun yun yung work nyo, kunya sa social media kayo. So, mas ma-justify kung bakit tayo ikikip. Kasi, nakikita nila na may growth. Minsan, hindi lang nila alam kung saan titingin. Masyado silang preoccupied ng kung ano-anong worries or kung ano-anong busy sila sa launch or something. Hindi na nakikita yung mga maliliit na bagay na nakikita natin. So, highlight lang natin yung mga wins para makadagdag. Hindi yung exceeds expectations, hindi kailangan yung bonggang-bonggang, yung grand na na change. Pwede na yung mga maliliit lang na bagay. Yun na. Correct. Hindi naman yung tipong papaapi tayo. Iba yun Remember the professionalism na sinabi natin. Kasi this is business. So, hindi pwedeng papaapi. Siyempre, ibang usapan yun. Kapag sobra-sobra naman, yes, yan. Tama yung word na yan. Teka lang po. Boundaries. So, correct. So, hindi iba yun kaya take note of that. Ngayon, again, alin dito yung mga mga narinig nyo na or actually, baka narinig nyo na rin yung client nyo mismo yung nagsabi. Share with us in the comments. Ayun. Tapos, any last thoughts? Yung sa akin kasi parang isipin
Para minsan, para maintindihan din natin yung pinanggagalingan ng client, imaginein natin na tayo yun. Tayo yung nasa situation nila. So, kung nagbabayad sila ng sobrang taas na rate, 'di ba? Tapos wala pa silang nakikita na parang pumapasok na income. Naturally, parang may ano yun eh, may pressure. Hindi na, kasi hindi ang katrabaho natin usually, mga solopreneurs, mga hard-earned money lang din nila yung hawak nila eh. Yun yung in-explain, napanood ko na sa Diary of a CEO. Parang, parang ang difference ng, kunyari, vlogger na nagkaroon ng business on the side, tapos nag-hire ng VA. Syempre yung kunyari ang binabayad sa monthly, sobrang laki for her compared sa isang malaking corporation na nag-hire din ng VA. May nag-hire ng social media VA, for example. So, ang laki, yung iba, yung mga malalaki yung yung inilalabas, hindi na sila masyadong affected doon kasi maliit lang yun sa company nila. Pero yung nanay na nag-vlog at nagkaroon ng business, so iba yung binibitawan nila every month. So kailangan iparamdam natin sa kanila na worth it yung investment na ginagawa nila sa atin. So yun lang. Yes. Correct. Again, lang, kapag nagka-client kayo, maging may professionalism, may onboarding, and may, ano yung pag offboarding kapag tapos na. Actually, hindi ko pala nagagawa yun. Although wala pa naman akong in-offboard. Sila yung nag-offboard eh. So, ibig sabihin, communication, ganyan. Tapos, again, kahit na sinabi namin exceeding expectation, siguro sa umpisa pa lang din, remind them ano yung dapat lang na task. Kasi pag sinabing virtual assistant, usually, misconception na lahat pwede mong gawin, which is hindi. Kailangan meron ding boundaries, kailangan may malinaw na ito lang yung scope ng work. Kasi kapag sobra-sobra na, it's time to speak up. Kaya nandun din yung pagiging openness and having transparent communication. Ayan. Again, if you want... Sorry, may dagdag ako dyan. Kasi naalala ko na recently. Kasi may client ako na ganyan, chika pa eh. May client ako na ganyan eh, parang kunyari, eto lang yung hinahandle ko. Tapos parang, hi Bel, parang what if isama na rin natin tong ganyan. Kaya sabi ko, okay, parang so ito yung magiging options natin. At tatanggalin ko yung isa, tapos yun na yung papalitan ko ng isa. Or, idadagdag ko to, pero magdadagdag ka ng fee. Parang gano'n, dadagdagan mo yung rate ko. So, yun yung mga bagay na be careful, be mindful dun sa mga extra-extra. Kasi dapat, isipin nyo na, i-assess nyo, pasok pa rin ba dun sa hours? Laging, internal lang naman sa atin, di ba? Ilang hours ko ba to gagawin? Yun lang naman yun eh. Pero pag alam nyo na, sumasobra na to, highlight nyo talaga na, sorry, hindi na to acceptable sa akin. So, in short, biglang rin siya. hindi siya naka-proceed. Kasi sabi ko, ano kasi na swerte? Hindi pwede, no? So, yun, advocate for yourself, mga kapatid. Hindi dapat natin isipin na, sige na, lang naman yan. Kasi, parang tinetrain natin yung client natin na madali ka naman palang kausap di ba? So, kailangan malaman niya na every time na nagdadagdag dun sa original na scope, hindi na, ibang usapan na yun. So, yun lang, nadagdag lang. Yes. Ayan, hopefully you've learned something. So, if wala kayong maisip na comment or feedback from other people, can you share with us alin sa proof na tips ang favorite nyo and explain? Or kaya kahit ano lang, basta sabi ko naman sa inyo, sabi nga namin, anything you do, nagbabump yung channel. So, we appreciate your support. And if you want a guideline, workbook on how to start your virtual assistant business, go ahead and visit conniezabala.com/VA book to know more about it kasi available yung print, ebook, Kindle, and audiobook. But if you want naman, sige, check muna, patingin. So, I have the free chapter naman. Visit lang sa bit.ly/VA free chapter. Ayun. Let's have closing prayer. Remember that we're in the presence of God, in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
Thank you, Lord, for another episode done successfully. Thank you for the opportunity to share our knowledge and experience. Thank you to all the people who support us in our mission. We lift up to you all our viewers, our listeners, our clients, the people we work with, and our loved ones. Bless us in all areas of our lives. Whatever petitions we pray for, we lift it all up to you, believing that whatever happens, you always have the best intentions for us. In the end, let your will be done for us. In Jesus' name, amen. The Father, and the Son, and the Holy Spirit, amen. So we hope to see you on Tuesday, 1 p.m. Manila time for the live session. Bye everyone. God bless.